Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ang dami-dami ang nakakapansin na very emotional na naman ang megastar na si Sharon Cuneta. Of course, makikita yon sa kanya mga Instagram post, like post siya ng post ng mga pictures ng mga anak niya. Nakasama niya yung complete talaga from Casey to Frankie to Miel to Miguel. And of course, may photo rin siya na pinost na kasama rin niya si Mami Elaine pa. So, nararamdaman mo yung somehow yung parang emptiness in her heart, yung parang may kulang talaga na namimiss niya siguro yung mga dati. Of course, alam naman natin na si Casey ay hindi nakatira sa kanya at si Frankie ay nasa ibang bansa. So, si Miel and Miguel na lang ang kasama niya. And of course, alam naman natin na pag ganyang mga teenager na din, may kanya-kanyang buhay, especially kung nag-aaral na at marami ng friends. So, si Megastar kasi, ako ang tingin ko lang dyan, si Sharon kasi talagang sanay na sanay siya sa napakaraming bagay na ginagawa niya. Yung talagang super busy talaga siya, yung walang araw na hindi siya nag-work. So, nangyari uli yun this year, di ba? Nakita naman natin na talagang sunod-sunod ang trabaho niya, yung movie niya with Alden Richards, and of course, may mga ginawa rin siyang iba. And then, alam naman natin na ano din na, di ba, na bonggang-bongga ang concert nila, yung Dear Heart, of course, meron sa Mall of Asia, sa Okada, and sa Cebu. Kumbaga, in a span of 1 month yata, parang sunod-sunod yon. Kaya nakita natin kung gaano ka-busy si Megastar. And tapos na yung concert sa Cebu, so medyo pahinga siguro siya at this point. And doon niya nararamdaman yung emptiness. Di ba sabi nga nakakaramdam ka ng lungkot pag mag-isa ka na lang, doon mo mas ma-feel yung naghahanap ka ng mga, siguro yung mga nakasama niya rin. Ako nga, yun, at lumalabas yun sa kanyang panaginip at sa mga posts nga. So sabi naman niya, sa mga pictures niya, I miss you for together. So, ganun talaga, actually lahat naman tao dumadaan sa ganung situation minsan may mga makikita tayong pictures na sana sinasabi natin na sana maibalik pa yung ganung pagkakataon. Kaya nga ako, ang advice ko talaga sa mga lahat, sa mga kaibigan ko, pag may chance or may time na lumabas ka with friends, gawin mo. Kasi hindi mo na maibabalik yung mga time na yun eh. So, mag-enjoy ka habang nakakasama mo sila. But anyway, ayun nga, lumabas din sa panaginip ni Sharon yung nagpa-interpret siya ng panaginip niya. So, ito yon. Does anyone here understand what certain dreams mean? Last night, I dreamt that I was in the deep part of a swimming pool. There were other people, I don't remember who though, who were in and around the pool too. But I wanted to disappear. Interpret that how you will. So, I sank down and sat on the pool floor holding my breath. Then I realized that if I inhaled just a little bit, I inhaled not water but oxygen. But somehow knew that if I took a deep breath, I would breathe in water. So I didn't want to come up and just sat there deep in the water, taking short and shallow breaths. Ano kayang ibig sabihin nun? Ang alam ko lang, pagod na ako sa napakaraming bagay. Interpretation ngayon. Sinisharon niya na, yung sinabi niya, alam ko lang, pagod na ako sa maraming bagay. Gusto ko mag-disappear, question mark. Ano ba yon? Seriously, if you know how to interpret dreams, help please, thanks. So, yun. So, maraming nag-message din sa post na yung Sharon, at isa to sa mga parang nireply niya. Sabi kasi ng ang interpretation daw doon, eto, being underwater might hint that you are overwhelmed with emotion and wishing you could go back to a time where you were a dependent soul, free of any responsibilities or the burdens of your own mind. Yung ganon, parang yun nga, namimiss yung mga bagay nung bata ka, na dependent ka pa, na wala ka masyadong problema at responsibilidad. At sumagot naman si Sharon, sabi niya, I just said that 4 days ago that I wish I could be a child again, being taken care of by my mom and dad. Since my daddy got sick in the late 90s, I have been taking care of everyone, and I mean everyone and everything. I haven't been able to, couldn't stop since even if I wished to. So, yun ang sinabi niya. So, yung mga bagay na yun siguro nga, ngayon, bumabalik, no, kay Sharon, na parang may mga bagay talaga siyang hindi niya naranasan because ang aga-aga naman kasi niya ring nagtrabaho at dami niyang ginawa talaga. So, nag-agree rin siya dun sa sinabi na
na ano daw, baka nakakaranas siya ng stress and anxiety. At sabi niya, sounds about right. So, yun ang sagot ni Sharon. So, siguro nga, no, dahil sa dami, si Sharon kasi, napakaaga niyang nagtrabaho. Di ba teenager pa lang? At napakaaga rin niyang sumikat. Napakaaga ng maraming nangyari sa buhay niya. Nagpakasal, nagkaanak, yung mga ganun. So, may mga bagay siya na palampas. At siguro ngayon niya yung naiisip. Kaya nga, dumaan pa yung pandemic, medyo maingay. And then, dun mo marirealize na habang kaya mo pang gawin ang isang bagay, gawin mo. Kasi mahirap yung babalikan mo na lang, yung marami kang what ifs, diba? Yung mga ganon. So, katulad si Sharon, ngayon niya gusto bumalik sa pagkabata, yung siya yung inaalagaan, namimiss niya yung parents niya na inaalagaan siya kasi nga for the longest time parang pinasan niya yung obligasyon ng supposed to be pag-aalaga niya sa yung pag-aalaga ng ibang tao siya na ang umako. So yun lang naman yun, pero sana alam ko naman si Shar na mag-enjoy at mag-enjoy pa rin yan sa buhay para sa kanyang mga mahal sa buhay.